Hi guys, sa mga nagtatanong po kung paano mag-transfer sa GCash gamit po ang STC Bank, panoorin niyo po ang video. Hi guys, welcome back po. So dito po sa window ng STC, click lang natin itong transfer and then international transfer. Then select natin itong Western Union as transfer option. And then kailangan natin i-add yung beneficiary natin. Dito sa taas, makikita natin yung add new recipient. Click po natin yan. And then lagay natin yung full name. Let's say magpapadala tayo sa GCash. So make sure po tama po yung full name na ilalagay nyo po. Kasi kung magkamali po kayo ng paglagay ng information, maaari pong magkaroon ng problema at the time po na magpadala kayo. So let's say sarili nyo pong GCash. So syempre pipiliin nyo personal, then country, let's say Philippines. And then delivery option. So dito po may tatlong option. Pwede po kayong cash pick up, pwede pong bank account, pwede pong mobile wallet. Kung magpapadala kayo sa mga Western Union, sa mga Cebuana, cash pick up po yun. Kung mga bangko po yung papadala nyo, dito po bank account. So ngayon magpapadala po tayo sa GCash. So syempre pipiliin natin is transfer to a mobile wallet. So i-continue lang po natin. Then dito mobile wallet name. Syempre ang dami po rito. Ang pipiliin natin is GCash. So, receiver's mobile country code. So, hanapin lang po natin yung 63 which is Philippines po yan. Yan, 63. And then, receiver's mobile number. So, take note guys, ang nakikita nyo po, ito po yung aking roaming number or yung aking GCash. So, yan po yung original number ko which is start from 0966. Parang Saudi po siya, no? So, dito po kailangan natin tanggalin yung 0 sa unahan. Ayan po yung 0. Tanggalin na po natin yan, is not necessary po. Pero yung iba kahit ilagay yung 0, pwede naman. Pero the best thing po is tanggalin na lang po yung 0. Kasi po dito sa Philippines, country code meron na pong 63, then 966, and then yung mobile number. So purpose of transaction, syempre, let's say savings or investment. Sabi nila dapat daw ang piliin yung emergency para mabilis ma-receive yung pera. So try lang po natin tong savings and investment, then i-continue po natin. So dito guys, may mga questions dito. Do you know the receiver's nationality? Pwede po natin siyang yes. Lagyan natin ng Philippines. Then, do you know your receiver age? Kahit inuna lang po natin. Then, i-continue po natin. Then, makaka-receive po tayo ng PIN doon sa registered mobile number natin. So, i-allow lang po natin. To STC Bank. To confirm activating your international beneficiary, press 6. Or press, the beneficiary has been activated successfully. Thank you, and have a great day. So yun guys, activated na po siya. Pwede nyo pong i-check mismo doon sa beneficiary list ninyo. I-click nyo lamang po yan. Dapat approve na po. So ito po siya, beneficiary details, and yung status niya is approved. Let's say kung status niya is rejected or hindi pa siya approved, i-delete nyo lamang po siya and i-register ulit. So let's say kung okay na siya, ang gagawin nyo lang is siyempre transfer money. Then ilagay nyo po rito yung amount na gusto nyo ipadala, let's say 100 reals. So sa ngayon guys, ang rate po kapag GCash po or pick up is nasa 16.15. So take note guys, kapag GCash or mga money cash pick up remittance ang papadala nyo is medyo mababa po yung rate. So dito guys, i-agree lang natin yung terms and conditions sa baba, then i-continue po natin. So dito makikita nyo yung transfer summary. Nandito po yung exchange rate, kung sino yung pinadala nyo, and then ito po yung amount, 100 reals. And then, ang gandahan po rito is zero fee po siya. Ibig sabihin, free po yung transfer charges nila sa ngayon. So, ayun guys, kapag okay na po siya, syempre, i-confirm lang po natin. So, i-click lang po natin yung confirm. Anyway, it's free naman po. Confirm. And then, i-agree lang po natin. Then, hintayin natin yung PIN number na ma-receive natin sa ating registered mobile numbers. Then, allow po natin. So, yun guys, transferred na po yung 100 reals. So, let's say kung nagpadala po kayo sa mga cash pick up, so, ibig sabihin po, kailangan natin yung reference number. So, hindi po natin siya may screenshot. So, ang gawin nyo po agad is, i-click nyo tong share transaction information. Then, isend nyo agad doon sa tao na pinadala ninyo. Let's say, through WhatsApp, through Messenger chat. So, ganun lang guys, kabilis magpadala ng pera gamit po ang STC Bank. Then, i-okay lang po natin. Done. And then, i-check natin doon sa may GCash. So, bali ito po yung GCash ko and then check natin dito sa may transaction history.
So, ang bilis pong na-credit ng amount na pinadala ko galing po ng GCash kung saan nagantay lang po ako ng almost 10 to 15 minutes. So, wala pong back-end charges, wala pong hidden charges ang nabawas po. What is good thing po is wala pong bayad ang magpadala ng pera sa ngayon gamit po ang STC Bank. Normally po 17.25 ang charges. So, sa ngayon po siguro selected lang po na sender ang free yung charges. So, yan na guys, ganun lang po kabilis magpadala ng pera gamit po ang STC Bank. So, that's all for today's, and if you like the video, please don't forget po to follow, and maraming salamat and see you in the next video.